Kumusta ang maligayang pagdating sa pagbubunyag ng pahayag? Sa mga kamakailang turo, napag-usapan natin ang tungkol sa mga apokripa at alam natin na ang mga apokripa ay hindi bahagi ng kanon ng Biblia na mayroon tayo ngayon ng 66 na aklat. Ngunit ang mga ito ay mga sinaunang sulatin at maaari nilang kumpirmahin at ibunyag ang napakaraming bagay sa loob ng mga ito. Bueno, ngayon ay pag-uusapan natin at hahantong sa paghahayag na ito na matatagpuan sa Ebanghelyo ni Thomas na tinatawag na isang aklat na apokripa. Ang Ebanghelyo ni Tomas ay iisang aklat lamang at sa palagay ko ay may 114 na talata. Bueno, ngayon ipapakita ko sa inyo ang isang misteryo, itong hindi ka panipaniwala na tinatawag na revelasyon, na tinatawag na simula, na sino mang makahanap ng simula ay makakahanap ng wakas. Ngunit ihahayag at ipaalam ko iyan sa iyo malapit sa katapusan, kaugnay ng talatang iyan. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang ipinapakita nito. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang misteryong ito, kung ano ang simula na matatagpuan sa katapusan. Ito ay talagang hindi ka panipaniwala. Kung sinusubaybayan mo, naiintindihan mo yan. Ang katapusan ng mga araw ay hindi 7 taon, kundi 14 na taon at maikling panahon. Tandaan, kung hindi ko babanggitin kung anong kabanata ako kabilang, tumingin ka lang sa kanan at makikita mo iyon. Kaya ito ang 2 Korinto kabanata 12. Daan-daang beses na natin itong napagdaanan at ipinapakita nito sa iyo ang makahulang pananaw. May kinalaman ito sa mga sinasabi ni Paul. At ipinapakita nito na sa panahong nabanggit sa itaas na isang maikling panahon at 14 na taon ang kasunod. May bago ang trib, may kalagitnaan ng trib at pagkatapos ay may pagkatapos ng trib. Ang pagbabalik ng Panginoon sa mga salitang tinutukoy ni Pablo. Ngayon, kapag naunawaan mo ito, napakarami nitong nakikita dahil nauunawaan mo kung sino ang kinakausap ng mga ebanghelyo. Ang mga sinoptikong ebanghelyo ni na Mateo, Marcos at Lucas, sa huli ay Lucas, Marcos at Mateo. Si Lucas ay nasa itaas bago ang kabihasnan. Ang Marcos ay 7 taon ng tatak at gitna ng tribo sa paraiso. Ang post-trib ay Mateo, ang 7 taon ng trumpeta at pagbalik ng Panginoon sa bundok ng mga olibo. Sa simula ng ika-martirson na taon ng kapighatian o ika-7 taon ng trumpeta, kamangha-mangha ito dahil mauunawaan mo ang Deuteronomio 16 na itinuro natin. Ang paghahayag ng 3 kapistahan ng Panginoon kung saan ang mga lalaki ay hindi dapat pumunta ng walang dala sa Panginoong Diyos. Isa ay Paskwa, tama ba? Ang linggo ng Paskwa na siyang tinapay na walang lebadura. Ang pangalawa ay ang kapistahan ng mga linggo. Ang pangatlo ay ang mga tabernakulo. Bueno, kapag napagtanto mo ang misteryong ito, mauunawaan mo rin iyan. Ang kapistahan ng mga linggo, ng kapistahan ng mga linggo, ng mga unang bunga ng pag-aani ng trigo ay ang bahagi ni Lucas bago ang tribo, ang nobya ni Kristo. Yaong mga nasa espiritu ni Kristo ay puspos at pagkatapos ay mayroon kang 7 araw ng tinapay na walang lebadura, 6, at pagkatapos ang ika-7 ay isang solemne na kapulungan tulad ng 6 na taon ng mga tatak at pagkatapos sa ika-7 taon ay ang malaking karamihan ng kalagitnaan ng tribo. At pagkatapos ay mayroon kang 7 araw ng mga tabernakulo na siyang 7 taon ng mga trumpeta. Ngunit walang banal na pagtitipon sa ika-7 taon ng mga paghatol ng trumpeta at walang banal na pagtitipon sa ika-7 araw ng mga tabernakulo. Ito ay hindi hanggang sa ika-8 araw ng mga tabernakulo na tinatawag na dakilang ika-8 araw. O ang bagong simula na kumakatawan sa jubileo at ang simula ng paghahari ng milenyo. Sa mga huling araw, talagang hindi ka panipaniwala. Kaya ano na ang nakikita mo ngayon? Na ang kapistahan ng mga linggo ay konektado sa bago ang paglalakbay. Na ang kapistahan ng mga linggo na konektado sa pre-trip ay siyang bahagi ring ito na tinatawag sa itaas na konektado kay Lucas at sa pre-trip. Talatang matatagpuan sa diskurso ni Lucas 21 sa talata 26. Mas maganda pa nga ito dahil tungkol saan ba ang lahat ng ito? Ang simula. Dahil sa simula, naroon ang wakas. Kaya ano ang simula? Kung pupunta tayo sa Genesis 1, talata 1, ano ang simula ng pasimula? Si Kristo iyon. Ito ay si Kristo Jesus mismo.
At ano ang alam natin? Kung pinag-aaralan mo ito o sinaliksik mo, matatanto mo na ang Genesis 1, talata 1 at 2 ay bahagi ng isang bahagi ng panahon. Tinatawag na teorya ng puwang na sinasabi ng mga tao na malamang na ito ang nagpapaliwanag sa bilyon-bilyong taon. Hindi naman. Ito talaga ang kumakatawan sa nasa itaas. Naalala mo ba ang bahaging ito tungkol kay Lucas? Ang panahong ito ay bahagi ng malaking misteryo. Katumbas iyan ng unang 7 taon o 7,000 kung nasa tamang panahon tayo. Pero ni ngayon, panoorin mo kung ano ang mangyayari. Ito yung nasa itaas, ha? Nakatulad ng koneksyon ng bahaging nabanggit sa itaas na nakita natin sa 2 Korinto 12. Kung gayon, ano ang nakikita natin? Ang Panginoon ay ginawang liwanag, si Jesus ay ginawang liwanag ng Diyos. Okay? Mula sa simula, kung gayon siya ay ginawang magaan na ngayon, mababasa natin ito sa Juan Kabanata 1 kung saan ito pinatotohanan at ito ang totoo. Ang unang araw, kaya pagkatapos ay mayroon kang unang araw, pangalawang araw, pangatlo, pang-apat, pang-5, pang-6, at pagkatapos sa Genesis Kabanata 2, mayroon kang ika-7 araw at saka mayroon kang tao na ginawa mula sa alabok ng lupa. At dito nagsisimula ang libu-libong taon na ating ginagalawan ngayon at medyo papalapit na tayo sa ika-6 na libong taon. Kaya mayroon kang 7 araw at pagkatapos ay magkakaroon ka ng 6,000 at pagkatapos ang ika-7,000 ay ang milenyo at pagkatapos ay ang bagong simula. Okay, kaya ang 7 araw nagiging parang 7 araw ng tinapay na walang lebadura, nakikita mo, o parang 7 araw bilang 7 taon ng mga tatak. At sa kanariyan ng 7,000 na ating ginagalawan. At ang mga iyon ay parang 7 araw ng mga tabernakulo. At pagkatapos, sa katapusan ng paghahari ng milenyo na siyang 7,000 taon, magkakaroon ka ng bagong simula. Kita mo, hindi ka panipaniwala ang paraan ng pag-arte nito. Bueno, hayaan ninyong ipakita ko sa inyo ang isang bagay na itinuro rin natin sa pangalawa, sa pasensya na sa 2 Pedro 3:8. Sinasabi rito, minamahal, huwag mong ipagwalang bahala ito. Ang isang araw sa Panginoon ay katumbas ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay parang isang petsa lamang. Nakikita mo ba ang sinasabi nito? Isang araw. Natatandaan mo ba ang mga araw ng paglikha mula sa talata 3, Genesis 1? Ano ang isang araw? Bilang 1,000 taon. Kaya sa Panginoong Diyos, ang bawat libo ay parang isang araw. At wala pang laman doon. Kaya bawat isa sa mga araw na iyon ay mga araw, pero kung naroon tayo sa dimensyon ng panahon, lahat sila ay magiging 1,000. At saka tingnan mo kung ano ang nakasaad. Quit at, ibig sabihin ay hiwalay at karagdagan sa ang 1,000 ay parang isang araw. Aba, nabubuhay tayo. Sa libu-libong taon mula noong Genesis 2 at sa paglikha kay Adan, nabubuhay na tayo ngayon sa laman at sa libu-libo. Ngunit sa Panginoong Diyos, mayroon pa ring isang araw na nangangahulugang sa Panginoong Diyos, mayroong nasa itaas. At pagkatapos ay mayroong 7 araw at 7 araw. Kumusta? At saka merong nabanggit at noon mga panahong iyon, libu-libo na lang sana ang nararanasan natin. Kita mo? At ngayon ay nabubuhay tayo sa libu-libo. Kaya iyan ay magiging nasa itaas na may 7,000 at 7,000. Ano ang paghahayag ng katapusan ng mga araw? Ang pagbubunyag ng katapusan ng mga araw ay isang nasa itaas ng 7 at 7. 7 taon ng mga tatak at 7 taon ng mga trompeta. Hindi ba't nakakabaliw yon? Nakakabaliw talaga kapag naiintindihan mo. Kaya ano ang kinalaman nito sa simula? Aba, ano ang simula? Ano ang kinakatawan ng simula? Kung alam mo ang alpabetong Hebreo, ang alpabetong Hebreo ay may 22 letra. Nagsisimula ito kay Aleph. Alin ang ano? Ang baka na kumakatawan sa Taurus, Aleph, ang simula. At ano rin si Jesus? Siya rin ang wakas, ang Tav, ang ika-22 letra ng alpabetong Hebreo. Siya ang simula at ang wakas, ang Aleph at ang Tav, ang baka at ang krus. Marami sa inyo ang nakakaintindi nito, 'di ba? Talagang hindi ka panipaniwala. Sa pahayag 22, sinabi mismo ni Jesus sa bersikulo 13, ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas, ang una at ang huli. Ano ang Alpha? Itsiyang ulong baka. Kumakatawan ito sa konstelasyon ng Taurus, na kumakatawan sa kung ano, katulad ng pagsasabi ng simula, siya si Aleph, siya si Taurus. Bueno, ngayon, masdan ninyo kung ano ang mangyayari sa Genesis Kabanata 1, masdan ang salitang ito.
Kaya't napagtibay na natin ngayon na ang salitang simula, alam natin ay Kristo, ngunit kumakatawan din ito sa ulo ng baka o sa konstelasyon na Taurus. Sige, pero ano pa ang kinakatawan nito? Bueno, merong kahulugan ng salita at ang salitang Hebreo rito ay 725 na siyempre ay kumakatawan sa simula at partikular sa isang unang bunga. Bueno, ang tanong ay, anong unang bunga ang kinakatawan nito? Lumalabas na ito ay kumakatawan sa kapistahan ng mga unang bunga. Kita mo, nandito pala yan. Ito ay matatagpuan minsan sa Levitico 23 sa mga kapistahan ng Panginoon. Hayaan mong ipakita ko ito sa iyo dito sa Exhort. Sa Levitico, Kabanata 23, versikulo 10, nagiging napakalinaw para sa iyo na ang parehong salitang ito na sa simula ay matatagpuan sa kapistahan ng Panginoon. Dito mismo ang kapistahan ng mga unang bunga. Kita mo, kung gayon ay magdadala ka ng isang bigkis ng mga unang bunga. Ang iyong ani ay para sa pari. Ngayon marasabi mo, aba, Alan, hindi ito ang kapistahan ng mga linggo. Ito ang kapistahan ng mga unang bunga. Tama ka talaga. At kailan ngayon ang kapistahan ng mga unang bunga? Aba, unang buwan pa lang naman, di ba? Unang buwan iyon, at ang mga Hudyo ay naglagay nito sa 16. Tama ba? Yung 15 hanggang 16. Ang sabi ko ay sa 15 talaga. Kaya kapag binanggit mo ang kwento ng paglikha, ito ay isang larawan ng ano? Ang simula na maaring isang uri ng ano? Unang buwan, di ba? Kaya ang simula ay ang unang buwan na nasa konstelasyon ng Taurus. At ito sa natsari kumakatawan sa 15 araw. Aba, panoorin mo ito. Sa Exodo Kabanata 12, makikita natin ang parehong bagay. Nang magsalita ang Panginoon kay Moises at malapit na silang tumakas patungo sa ilang mula sa Ehipto, sa Exodo 12, talata 2, sinabi sa kanya ng Panginoon, ang buwang ito ay magiging sa inyo'y pasimula ng mga buwan. Ito ang magiging unang buwan ng taon sa inyo. Anong buwan ito? Siyempre, iyon ang unang buwan na tinatawag naming Nisan. Pero anong panahon nga ba talaga ng taon iyon? Noong panahon ni Moises, ang simula ng taon, ang Nisan, unang buwan para sa mga Hebreo ay ang buwan ng Taurus. Maniniwala ka ba? Para sa mga sinaunang Hebreo, ang Taurus ang unang konstelasyon sa kanilang zodiac at dahil dito, ito ay kinakatawan ng unang letra ng kanilang alpabeto, ang Aleph. Kaya hindi lang o pinatutunayan natin ito nang sabihin ng Panginoong Diyos kay Moises, ito na ang pasimula ng inyong mga buwan sa pasimula ng inyong mga taon. Ngunit sinabihan tayo sa paglikha na sa pasimula na siyang si Kristo ay si Taurus, ay si Aleph. Kita mo kung gaano kahanga-hanga iyon? Kaya ano ang kaugnayan ng simula? Ang simula ay konektado sa 15 araw ng buwan ng Taurus. Kita mo ang konstelasyon sa buwan ng Taurus. Aba, alam mo ba? Dahil sa prosesyon ng mga equinox, ang Taurus ay hindi na ang unang buwan, ngunit sa kalendaryong Hebreo, ito ay kumakatawan sa 2 buwang Hebreo na tinatawag na buwan ng Sivan na karaniwang nasa huling bahagi ng Mayo hanggang mga kalagitnaan ng Hunyo. Kita mo at sa 2026, bilang halimbawa, makikita mo ito mula 17 ng Mayo hanggang 15 ng Hunyo. Ito ang 2 buwan ng Hebreo at sa ating panahon ngayon, ito ang buwan ng Taurus. Alam mo ba na ang kapistahan ng mga linggo ayon kay Enoch ay ang 3 buwan, 15 araw? Ang 3 buwan, 15 araw ang siyang tunay na kapistahan ng mga linggo ayon sa aklat ni Enoch at ayon sa aklat ng mga Hubileo. At tandaan sa Biblia, hindi sinasabi sa atin kung anong partikular na araw ito, ha? Ngunit sa 2 aklat na apokrifa na ito, sinasabi nito sa atin, alam mo ba na si Enoch ay dinala? Sa kapistahan ng mga linggo, pinaniniwalaan na siya ay kinuha kasabay ng kanyang kapanganakan na siyang kapistahan ng mga linggo. Bakit ito mahalaga? Dahil si Enoch ay larawan ng pre-trib. Ang pagkakaroon ng pananampalataya na ang Diyos ay siyang sinasabi niyang siya sapagkat siya ay nakalulugod sa Diyos at naniwala siya na ang Diyos ay tagapagbigay gantimpala sa mga taong masigasig na humahanap sa Kanya. Hindi niya kailanman natikman ang kamatayan. Alam mo ba na sa panahon natin ngayon, ang petsang iyon ang 15 araw ng 3 buwan
na siyang kapistahan ng mga linggo ng kapistahan ng mga linggo ng mga unang bunga ng pag-aani ng mga panirang damo. Ito ang simula. Alam mo ba na ang simulang iyan ang pinag-uusapan natin sa Ebanghelyo ni Thomas sa talata 18? Sinasabi rito, sinabi ng mga alagad kay Jesus, sabihin mo sa amin kung ano ang magiging wakas namin? Sumagot si Jesus, natuklasan mo na ba ang simulang hinahanap mo, ang wakas? Saan ang simula? Doon kaya ang katapusan. Mapalad siya na magaganap sa simula, malalaman niya ang wakas at hindi makakaranas ng kamatayan, mga kapatid. Ito ang pagbubunyag na ang simula ay siyang wakas.